Hey Max Spark, kamusta kayo? At ngayon ay pag-uusapan po natin ang mga advantage ng hindi mo paghahabol sa lalaki. At kung handa na kilabas na po tayo, at muli, be inspired. At ang unang advantage kay inspired ng hindi mo paghahabol sa lalakis, mas palagi ka sa isipan niya kaysa sa babae niya. Yan ang unang advantage kay inspired. Anong ibig mong sabihin kay inspired na mas palagi ako sa isip ng lalaki na yon kaysa doon sa babae niya? Ito ay para sa mga, sabihin natin, yung lalaki ay merong iba. Ito ay para sa mga lalaki na merong kabit o merong pang jowa na iba, bukod sa iyo. Diba? Kapag hindi ka naghabol dun sa lalaki na yon, maniwala ka sa akin kay inspired, ikaw pa rin ang lalamang sa puso niya, sapagkat ikaw pa rin palagi ang may isip niya. Kaya sa habol ka ng habol, ipagtatabuyan ka niyan sapagkat bababa ang tingin niya sa'yo, bababa ang value mo, at mas lalo siyang magfo-focus at mapapalapit doon sa babae niya, imbis na sa'yo. Yan ang kapangyarihan ng paglayo at pananahimik. Yan ang kapangyarihan ng hindi paghahabol sa isang lalaki na ginaganyan ka sapagkat nagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili mo. Ka-inspired, sigurado ka ba ka-inspired na iisipin niya ako lagi? Sigurado yan. Una sa lahat, nagkamali siya sa'yo. Meron siyang kasalanan sa'yo. Tao pa rin yan kahit papaano. May konsensya pa rin yan. At kahit papaano, may pinagsamahan kayo at minahal ka din niya. Kaya naman ka-inspired, sigurado ako pag bigla kang hindi nagparamdam at hindi ka pa naghahabol sa kanya, palagi ka niyan sa utak niya. Palagi ka niyang may isip kaysa doon sa babae niya. Baka nga mag-away pa sila eh. Sa maraming pagkakataon nga, nag-aaway yung kabit niya, pati yung lalaki, dahil yung lalaki, kala mo laging tulala. Yung lalaki, iba yung iniisip. Parang nasa kawalan. Kaya nakakahalata yung babae, yung kabit. Sino ba iniisip mo? Ba't parang wala ka sa sarili mo? Diba? Mga ganon. Kaya panalo ka pa rin. Lagi yung tatandaan na kung sino ang nasa utak o isipan ng isang lalaki, yun ang panalo. Ganun ba yung ka-inspired? Oo, ganun yun. Kasi ang lalaki, mas gumagana ang aming kaisipan kaysa sa aming emosyon. Ang kapangyarihan ng babae, talaga namumutawi sa kanyang emosyon, sa inyo. Ang inyong emosyon, madamdamin, emosyonal, pero pag ang lalaki, ang gumagana sa amin ay ang aming isip, at ikaw pa ang nasa isip ng lalaki, panalo ka. Ka-inspired, sa isip lang naman niya. Sunod na ang puso doon. Kapag ikaw ay palagi niyang naiisip, ibig sabihin, nag-i-invest ang lalaki sa'yo. Kapag palagi ka sa utak niya, dahilan kung bakit ikaw na rin ang mangunguna sa puso niya. Sapagkat sigurado ka-inspired, tataas ang value mo sa mga panahong wala ka, at hinahanap ka niya at naiisip ka niya. Magiging mas mahalaga ka sa puso niya. Kaya nga, di ba yung iba, bumabalik sa tunay nilang asawa? Kaya nga, di ba yung iba, iniiwan yung kabit, bumabalik dun sa talagang girlfriend nila. Minsan pinapatawad, minsan hindi na. Kasalanan niya yun pag di na siya pinatawad, pag di niya nakipagbalikan sa kanya yung babae, nagloko eh. Pero yung iba naman, binibigyan ng second chance yung mister o boyfriend. Kapag ganyan ka-inspired, ikaw na ang bahala. Pero isang sigurado, kapag ikaw hindi ka naghahabol sa kanya sa mga advantage mo, bukod sa tumataas ang value mo, ka-inspired, sigurado ako mas naiisip ka niya, mas nagiging importante ka kaysa dun sa kabit o babae niya, ka-inspired. Pangalawang advantage mo, ka-inspired, kapag hindi ka naghabol sa lalakis, mapapataas mo ang value mo sa kanya. Yung pangalawa, ka-inspired. Sa marami nating pag-aaral, sa marami nating vlog at pag-uusap, sa mga palagi kong sinasabi sa inyo, totoo yan. Legit, ka-inspired. Tataas ang value mo sa lalaki kapag ikaw hindi ka naghahabol sa kanya. Ka-inspired, bakit nga ba talaga? Yun nga, ka-inspired. Ibig sabihin lang na nagpapakita ng respeto sa sarili mo. Hindi ba't palagi ko sinasabi sa inyo na kung gusto mong respetuhin ka ng tao, dapat respetuhin mo muna ang sarili mo. At pag ikaw ay hindi ka naghahabol na parang aso sa lalaki na yon, ibig sabihin nire-respeto mo ang sarili mo. Dahilan kung bakit wala siyang magagawa kundi respetuhin ka. At kapag ang lalaki nire-respeto ka, nandyan ang pagmamahal. Palagi ko sinasabi sa inyo na kapag ikaw hindi ka kayang respetuhin ng isang tao, hindi ka rin niya kayang mahalin.
Pero pag ang tao kaya kang irespetuhin o nandiyan ang respeto sa puso niya para sa'yo, ang pagmamahal papasok. Ganyan yan ka-inspired. Diba? Kaya huwag ka maghabol. Tataas ang value mo. At diba, ang lalaki, nagiging curious yan at nagiging may pagka-mysterious ka at nagiging challenging sapagkat ikaw ang nasa isip niya. Diba? At maaalala niya pa ang inyong nakaraan at kung gaano kakabait sa kanya. Ka-inspired, paano yan? Bakit? Yung nakaraan namin, lagi ako nagsusungit Yung mga nakaraan namin, lagi ko siyang inaaway, nagbubunga nga ako. Yun lang. Pero sigurado, minahal ka pa rin niya. Sigurado ako inspired. Kaya may isip ka pa rin yan. Tataas pa rin ang value mo. Diba? Mas mataas ang value, mas mabilis ang pagtaas ng value mo kapag wala kang ginawang masama sa kanya. Mas mabilis ang pagtaas ng value mo kapag consistent ka sa no contact rule mo sa kanya. Mas mabilis ang pagtaas ng value mo muli sa kanya, sa isip at puso niya, kung paninindigan mo ang hindi paghahabol sa kanya. Kung magsa-self-improve ka, mas mataas ang pagbilis ng value mo sa kanya. Yung habang hindi ka naghahabol, habang hindi ka nagpaparamdam, nagsa-self-improve ka, napakabilis ng pagbalik ng paghalaga mo sa kanya. Napakabilis ng damdamin niya na isipin niya, mahal ko pala to. Mahal ko pa rin pala siya. Mahal pa rin kita. Diba kanta yun? Kanta ata yun Ganun yan ka-inspired. Maiisip niya yan. Mararamdaman niya yan sa puso niya. Yung halaga mo. Pag ikaw di ka naghahabol, yan ang advantage mo. Yan problema sa iba, napakarupok. Napakatanga. Napakamartir. Lahat na. Oo. Talagang sasabihin ko sa'yo. Bahala ka na magalit sa akin. Bahala ka na magtampo. Pero gusto ko matauhan ka. Huwag kang habol ng habol na parang aso. Aso ka ba? Alam mo ngayon, minumura ka pa, habol ka kasi ng habol pinabarangay ka pa. Yung iba sa inyo, pinabarangay pa, Yung iba naman, pinahiya pa sa social media. Yung iba naman, minumura pa. Kakahabol mo sa kanya. Wala ka ng value na tuloy natitira. Imbis na may pag-asa pa wala na tuloy. Kaya huwag ka maghabol upang sa mga maging advantage mo ay muling bumalik ang iyong halaga o value sa lalaki na yan, ka-inspired. Pangatlong advantage mo ka-inspired kapag ikaw ay hindi naghahabol sa lalakis, mas makakabuo ka ng love at confidence sa sarili mo. Ka-inspired yan ang pangatlo. Oo, kapag ikaw hindi ka naghabol, ka-inspired, babalik yung respeto mo sa sarili mo. Babalik yung pagmamahal mo sa sarili mo. Babalik yung kumpiyansa mo na nawala. Paano babalik yan kung habol ka ng habol sa kanya? Wala kang kumpiyansa pagka ganun, mahihiya ka pa sa sarili mo. Bababa pa ang tingin mo sa sarili mo kapag ikaw ay parang asong habol ng habol. Totoo yan. At iisipin mong hindi mo na minamahal ang sarili mo. Pero pag ikaw hindi ka naghabol at talaga namang consistent kang hindi naghabol at hindi nagparamdam at inuna mong sarili mo, ka-inspired, babalik ang pagmamahal at respeto mo sa sarili mo. Babalik din ang kumpiyansa mo. At malalaman mong kaya ko pala. Kaya mo pala. Diba? Isa mga advantage ka-inspired. Kaya huwag kang habol ng habol. Kaya ikaw mismo, hirap kang mahalin sarili mo Mahal ka ng mahal ng ibang tao, pero sa sarili mo, ginaganyan mo. Ang lalaki, nandyan lang yan. Maraming lalaki sa mundo. Bakit siya lang ba? Gaano ba kalaki yung kargada? Kaya habol ka ng habol. Gaano ba kagaling yan? Bakit? Ano bang meron siya? Mayaman ba siya? O alam ko, hindi ganun kahalaga ang kayamanan, pero yung iba, aminin no. Siyempre, practical ng babae ngayon. O gaano ba kapogi? Kasing pogi ba ni Aga? Kasing pogi ba ni Goma? O ni Daniel Padilla? Aanuhin mo yung mga bagay na yun kung ginaganyan ka. Kung binabasto, sinasaktan ka. Kung niloloko ka. Kung binabaliwala ka. Kaya inspired, huwag kang maghabol. So sa mga magiging advantage mo sa sarili mo, babalik ka inspired ang kumpiyansa mo. Babalik ang pagmamahal mo sa sarili mo. Ka-inspired. Pang-apat na advantage mo ka-inspired kapag ikaw hindi naghahabol sa lalakis. Hindi siya gaano magmamata sa'yo. Pang-apat ka-inspired. At talaga mga advantage kapag ikaw hindi naghahabol sa lalaki. Alam nyo, kaya yan masyadong mataas ang pride sa'yo Kaya napakatigas ng mukha Kaya masyadong kampante, masyadong mayabang sa'yo Kaya masyadong matigas ang ego niya Hindi na mapalambot, hindi na magawang mapababa, sapagkat ikaw mismo ang siyang dahilan. Habol ka ng habol na parang aso. Ang baba tuloy ng tingin sa'yo. Yung iba, to the point na basura ng tingin sa babae. Huwag ka kasing habol ng habol. Kaya inspired, may utang joke lang. Pag may utang may ibang paraan dyan kahit may utang. Yan tayo, huwag kayong pautang ng malaki. Hindi mo pa sigurado yan
Lalo kapag hindi pa po sigurado, huwag ka masyado magpautang. Inspired kasi, kaya sabi niya, kailangan niya, babayaran niya. O ngayon, ganyan naging sitwasyon niyo. Paano yan? Utang sa'yo. May ibang paraan dyan. Kaya-inspired sa magiging advantage mo. Diba? Sigurado ako kaya-inspired, kaya huwag kang habol ng habol. Limutan ko na naman. Hindi yan masyado magmamataas ang pride sa'yo. Tandaan mo, kapag ikaw hindi naghabol, kaya-inspired, bababa ang pride niyan sa'yo at magtataas naman ang value mo. Ganyan lang yan, parang stock market lang yan. Diba? Taas baba. Ganyan lang yan. Kaya gusto mo ba na lagi ka nasa ibaba? Siya lagi nasa taas? Huwag kang maghabol kay-inspired, maniwala kaya na magiging advantage at makikita niyan tunay mong halaga. At wala siyang karapatang magmataas sa'yo sapagkat hindi mo nga siya pinapansin. Hindi mo siya nire-replyan at hindi ka nag-aabol sa kanya at hindi ka nagpapakita ng katanghan kay-inspired. Hindi magmamataas sa'yo yan. Siya pa ang magpapakumbaba sa harap mo kapag napatunayan mo sa kanya na ikaw ay minamahal mong sarili mo at handa kang lumayo kay-inspired. Panglimang advantage mo kay-inspired kapag ikaw ay hindi naghahabol sa lalakis. May chance na magbago siya at magkaayos kayo. Panglima kay-inspired. Na advantage mo kapag hindi ka naghahabol, talaga namang ka-inspired. Isa yun sa mga totoo at talaga namang agree talaga ako. May chance na magbago yan. Kapag hindi ka naghahabol sa kanya, may chance na magbago yan. At talaga namang may chance na magkaayos kayo. Kay-inspired, sigurado ka ba dyan? Oo naman. Marami nang nangyaring ganyan. Marami ng kwento na ganyan. Marami ng katunayan na nangyari yan. Na kung saan yung babae hindi naghabol, inuna ang sarili niya, dumating ang araw na bumalik yung lalaki, humihingi ng tawad, nagsisisi. Diba? Kabaliktaran, kapag yung babae habol ng habol, hindi na talaga binalikan. Kabaliktaran, kapag yung babae habol ng habol, talaga namang hindi na talaga kinibo, pinansin pa. Pero yung iba na naging matibay, at inunat minahal ang sarili kaysa dun sa lalaki na palagi naman siya niloloko, nag-self-improve, nag-no contact rule, hindi naghabol. Sa katagalan nakita ng lalaki ang kanyang halaga at talaga naman sa katagalan kay-inspired dumating ang panahon na bumalik yung lalaki sa kanya at lubusang nagsisisi. Maaari siyang magbago sa pamamagitan ng iyong pananahimik. Maaari siyang magbago sa pamamagitan ng iyong paglayo. Alam nyo, sa buhay, paminsan-minsan kailangan mo talagang magsakripisyo at magtiis at lumayo para lang makita nilang tunay mong halaga. Kasi hanggat andyan ka pa, babaliwalain ka nila, titiisin ka nila, sasaktan ka nila. Kaya paminsan-minsan matuto ka mag-walk away. Talaga mag-no contact rule, huwag magparamdam, huwag maging available, talaga turuan sila ng leksyon. Isa sa mga sikreto upang lalaki kay-inspired mabaliw muli sa'yo. At isa sa mga advantage mo kapag hindi ka naghabol sa lalaki. Magbabago yan sapagkat maiisip niya lahat ng pagkakamali niya sa'yo tang iyong halaga. At maaaring magkaayos at lubusan kayong maging maayos habang buhay. Ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Huwag pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po subscribe, click po yung subscribe ka-inspired, click na po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, message na po ako sa akin Facebook, in yung profile picture ko sa FB, sa Facebook. Chat nyo ako dyan kung gusto nyo humingi ng payo at ako po mismo magbabasa ng mensahe nyo at ako po mismo magre-reply sa inyo. Maraming salamat, bakit inspired, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.